Pinilit ko ang huwag lumikha ng ingay, at dahan-daang bumangon sa katabing si Sian, na ngayon ay tulog na tulog pa rin. Hindi ko maiwasang kabahan nang mahadjap sa paningin ko ang bloodstain na dumikit sa kubri kama. Hindi niya maaaring malaman na may nangyari sa amin kagabi, dahil alam kong kasusuklaman niya lang ako. Alam ko na ayaw nitong may mangyari sa amin, dahil hindi naman ako ang babaeng kanyang mahal. Alam ko rin na iisipin nitong sinamantala ko ang pagkakataong tulog ito, at wala sa sariling katinoan noong maganap ang pagniniig naming dalawa kagabi. Sinulyapan ko ang mapayapang natutulog na si Sian. Sana mahalin mo rin ako Sian, bulong ko at dahan-daang hinaplos ang makinis nitong pisngi. Babe, nagulat ako at ibinaling sa ibang direksyon ang paningin ko, nang marinig ang pagsambit nito ng mga katagang iyon. Ang mga katagang alam kong hindi para sa akin, dahan-dahan akong tumingala sa kisame, upang pigilan ang namumuong mga luha sa aking mga mata. Nangungulap ang mga iyon kasabay din ng pagsikip ng aking dibdib. Babe, bigla akong napabaling ng tingin dito, at doon na nga ay malayang pamatak ang aking mga luha. Sian, honest ko, babe, I love you. Please come here, anito habang nakapikit. Sa halip na lumapit dito, ay nagmamadali akong tumayo. Hindi ako ang tinatawag nitong babe, kundi ang girlfriend nito na naiwan sa Pinas. Napangiwi ako nang maramdaman ang pagguhit ng hapdi, at sakit sa pagitan ng mga hita ko. Ngunit pinagsikapan ko pa rin ang makalayo sa kwartong iyon. Gusto kong mapag-isa at lumayo-layo, kahit na alam kong wala akong ideya sa pasikot-sikot sa lugar ng Paris. Nagmamadali akong nagtungo ng banyo at naligo, at pagkatapos ay nagbihis na ako at lumabas na ng suit namin sa Krill Ion Hotel Grand, kung saan kami naruroon ni Sian para sa honeymoon namin. Nagtungo ako sa isang bar na alam kong hindi naman nakakalayo sa hotel na iyon. Alam kong may bar naman sa nasabing hotel, pero makikita lang din ako doon ni Sian, kaya mas pipiliin kong lumayo muna dito pansamantala. Alam kong masyado pang maaga para maglasing, pero iyon ang gusto ko. Gusto kong ilabas ang lahat ng sakit, at sama ng loob ko sa pamamagitan ng paglalasing. Natigilan at napanganga ako nang marinig ang pagsasalita ng gwapong lalaking nasa harapan ko ngayon. Kauupo ko pa lang sa isang bakanteng upuan, nang biglang may lumapit sa akin. Teka lang po ha, hindi po ako tsismosa, nandito po ako para uminom, mariin kong saad. Naalala kong nasa ibang lugar pala ako, at maaaring hindi kami ngayon nagkakaintindihan. Pero base sa pagkakaintindi ko, sinasabi nitong tsismosa ako, nakangiting saad ng lalaki. Napaawang ang mga labi ko, at pasimpleng inilibot ang paningin ko sa paligid. Mukhang may kanya-kanyang mundo ang mga taong naruroon. Mabuti naman nang sa ganoon, ay hindi nila malaman na tanga-tanga ako ngayon sa harapan ng lalaking waiter. Siguro ilang minuto akong nakatanga, hanggang sa naalala kong baka pwedeng magsalita ng English. Que voulez-vous? Pag-uulit na tanong ng lalaki. If you'll excuse. Bigla akong natigilan ng magsalita mula sa likuran ko ang pamilyar na boses. Amoy na amoy ko rin ang mamahaling pabangong gamit nito. Merci, nakangiting wika ng waiter, habang nakatingin sa likuran ko at saka tumalikod. Sian, saad ko at nilingon ito. Nakita ko ang madilim na anyo ng mga mata ni Sian.at kapag kuwan ay humakbang ito sa harapan ko, at umupo sa bakanteng upuan. What are you doing here? Anito at mariing nakatitig sa aking mga mata. Ikaw ano ang ginagawa mo dito? Paano mo ako nasundan? Balik tanong ko at hindi ko maiwasang kabahan, dahil alam kong galit ito. Nakita ko ang pag-iigting ng panga nito, at kapag kuwan ay pasimple nitong ibinaling ang paningin sa paligid, at muling nagbaling sa akin. Sino ang nagutos sa iyo na pumunta sa ganitong lugar na nag-iisa? Wala, naisipan ko lang na uminom. Kinakabahan kong saad. Pasensya ka na, tulog ka pa kasi kaya hindi na ako nagpaalam. Ilang sandali lang ay biglang dumating ang kaninang waiter, at may dala ng beer sa isang tray. Saka ko pa nakuha na marahil ay nagtatanong ito tungkol sa orderin kong inumin, mabuti na lang at biglang dumating si Sian, dahil kung hindi, siguro maaabutan siguro kami ng lalaki hanggang gabi, dahil sa magkaibang lengguwahe namin. Merci. Nakangiting bumaling si Sian sa waiter, habang inilalapag nito ang mga inumin at umalis na rin pagkatapos. Next time, huwag ka nang aalis nang hindi nagpapalam sa akin.
Napangiti ako ng mahimigan mula dito ang pagiging concern sa akin. What is that smiles for? Kunot noo nitong tanong. Nakangiti kong kinuha ang isang baso ng alak. Para sayo, saad ko at saka ininom ang laman. What? Anito at halatang hindi nito masyadong narinig ang sinabi ko dahil pabulong lang iyon. Ang sabi ko cheers. Saad ko at itinaas ang hawak kong baso ng alak, sa halip na makipag-cheers ito, sumimangot ito at tahimik na ininom ang alak na nasa harapan nito. Palihim naman akong nadismaya. Ang sungit talaga nitong lalaking kaharap ko kahit kailan. Drink responsibly, paalala nito. Muli akong napangiti. Dapat totoong concern ito sa akin, pero alam kong imposible iyon. Siyempre naman, ikaw lang naman ang hindi. What do you mean? Natigilan ako at tumitig sa magaganda, at natural na mapupungay nitong mga mata. Hindi mo ba alam na lasing ka kagabi? Sa totoo lang, halos gapangin mo na nga ang kinaroroonan ng kama, nakangisi kong pagkukwento at muling uminom ng alak. Wala ni isang salitang lumabas mula sa bibig nito. Napansin ko ang biglang pananahimik nito, at tila kay lalim ng iniisip. Are you sure? Yes. I'm sorry, saad nito at muling tumingin sa malayo. Anyway, I have something to ask with you. Seryoso nitong saad kapag kwan. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. I saw there's a blood stains on our bedsheets. Anito at mariing nakatitig sa aking mga mata. Sobra-sobrang kaba ang nararamdaman ko sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko pwedeng sabihin ang nangyari kagabi. And there's a girl on my dreams. I mean, I saw a girl pero hindi ko lubusang makita, siguro dahil sa lasing ako kagabi, naguguluhang saad nito. Biglang nanggatag ang mga tuhod ko, dahil sa sobrang kaba. Ano ang hitsura ng babae? Saad ko at pilit na kinakalma ang aking sarili. Natigilan ito at biglang tumutok sa mga mata ko. Hindi ko pwedeng ipahalata dito na kinakabahan ako. She looks like you, anito pagkaraan. Pilit akong ngumiti. Siguro nakita mo lang ako kagabi, dahil magkatabi naman tayong natulog, saad ko. Magkatabi tayong natulog. Hindi nito makapaniwalang tanong. Huli na para bawiin ko ang sinabi ko. I'm sorry, wala naman kasi akong choice bigla ka na lang sumampa sa kama. Hindi ko na nagawang ibaba ka, ang bigat mo kaya. Then bakit hindi na lang ikaw ang lumipat ng pwesto? Dapat sa baba ka natulog. Hindi ako makapaniwalang tumingin dito. Talaga bang wala nang natitirang kegan o ohan sa katawan nito? Inaantok na ako, pagdadahilan ko. Isang katahimikan ang namagitan sa amin. Halos maubos ko na ang alak dahil sa panay ang pagtagay ko. Natense ako parang gusto ko nang malasing agad, o kaya ay mawala ng malay sa harapan nito. I saw a woman, I guess it's you. Hindi na lang ako umimik, para din pala itong unlimited load, paulit-ulit. Hindi ko sinasadyang naibuga ang iniinom kong alak sa harapan nito, dahilan upang magdilim ang anyo ng gwapong mukha nito. I'm sorry. Taranta kong wika. Ito na mismo ang nagpunas sa damit na nabasa ng alak na naibuga ko kanina. She's whispering and me too, nag-aalangan nitong saad at tumitig sa mga mata nito. Hindi ko alam kung paano tatagalan ang mga titig na iyon. Baka nagwe-way dreams ka lang. Pagdadahilan ko. Hindi ito umimik at muling nag-isip at uminom ng uminom. Is there something happened to us? Kapag kwan ay tanong nito. Hindi nito hiniwalayan ng titig ang mga mata ko, kaya naman ganoon na lamang ang kaba ko. Hey! Antag nito. Ngunit biglang magdilim ang paningin ko sa paligid, at umikot din ang paningin ko, at hindi ko na namalayan pa ang mga pangyayari. Nagising ako sa isang silid, at alam kong nasa hotel room na ako. Pilit akong bumangon kahit medyo nahihilo pa ako. How are you? Biglang bumungad si Sian, at nilapitan ako at umupo sa gilid ng kama. You passed out earlier, are you okay? Ako, nahimite. Kunway tanong ko, kahit natatandaan ko na ang mga nangyari kanina. Siguro na parami lang ang inom ko. Dugtong ko. Alam ko ang dahilan ng pag-passed out ko kanina. Hindi yun dahil sa alak na nainom ko, dahil wala naman sigurong ganoong alak na nakakahimatay, kapag nasobrahan sa pag-inom. Hindi ko lang talaga na-control ang kaba ko kanina. Mas mabuti na rin iyon, kaysa naibuko ko ang sarili ko dito na may nangyari nga sa aming dalawa kagabi.
Nakakahiyang aminin na ako pa talaga ang nagmaneho sa kanya, dahil sa kalasingan nito. Nadala lang talaga ako dahil sa sobrang pagmamahal ko dito, at doon ko napagtantong, mahirap din palang pigilan ang tukso sa mga ganoong bagay, lalo na kapag mahal mo ang taong iyon. Sa susunod, kapag naisipan mong uminom, huwag ka nang lalagpas pa sa hotel na ito. May hotel bar sa baba. Everything you'll needed is here in Krill Ion. Napabuntong hininga lang ako. Gusto ko lang naman sana mapag-isa kahapon, pero hindi ko alam kung paano ako nito nasundan sa bar na iyon kahapon. Huwag na huwag kang magkakamay. Babala nito nang mapansin ang balak ko sanang pagkakamay ng pagkain. Paano ko naman gagamitin ang mga silver cutlery na may iba't ibang pangalan, pero halos pare-pareho lang ng hitsura? Bakit? Hindi naman nila ako mapapansin. Saad ko at pinipigilang menes dito. Wala ka sa Carinderia Isabel. Mariing saad nito. Ang tagal-tagal mo nang pinag-aaralan iyan, hindi mo pa rin matutunan. Anito at halatang irritable. Enos anay nga ako. Shut up. Anito at saka nagulat pa ako nang bigla itong tumayo, at hinablot ang braso ko, kaya napilitan akong tumayo. Iyong ibang tao ay nakatingin sa direksyon namin ni Sian. Pinilit kong ngumiti sa mga iyon. Let's get out of here. Saan mo ako dadalhin? Taka kong tanong habang nakatanaw ako sa mga pagkaing nasa mesa. Sayang din ang mga iyon kung hindi namin kakainin. Lumabas kami sa restaurant, at naglakad lang kami, at hindi ko alam kung saan kami patutungo. Ang kaninay mahigpit nito na pagkakahawak sa mga braso ko, ay ngayon ay maluwag na hanggang sa tuluyan na nitong binitiwan iyon, ngunit nagulat ako nang bigla nitong kunin ang palad ko. Nagtataka akong tumitig dito, at sa palad kong hawak nito, ngunit hindi ito nagbaling ng tingin sa akin. Magkahawak kamay kaming naglalakad, hanggang sa huminto kami sa isang mataong lugar. Street foods, nakangiting saad nito. Kumakain ka ng street foods? Hindi ko makapaniwalang tanong. No, ikaw ang pakakainin ko, nakangiti nitong tanong. Napaawang ang mga labi ko. Akala ko pa naman kumakain ito ng mga ganoong pagkain, pero sa tingin ko masasarap naman ang mga iyon. Pero parang wala na yatang masasarap pa sa nakikita kong paraan ng pagngiti nito ngayon. Sana palagi na lang siyang ganoon, nakangiti at hindi masungit at aroganti. Ano ang gusto mo? Malambing nitong tanong, lang beses akong kumurap-kurap. Ikaw ba iyan Sian? Hindi ko pa rin makapaniwalang tanong, bagay na ikanakunot naman ng noo nito. Who do you think? Inis nitong wika at kapag kuwan ay bumaling ito sa tindero ng street foods. Nakangangalang akong nakikinig sa dalawa, dahil hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Kung bakit hindi man lang ako naisip ang turuan ni Sian. Nakita kong mabilis na iniabot ng lalaking tindero ang pagkaing binili ni Sian. Kainin mo, anito at saka inabot sa akin ang mga iyon. Mabilis ko namang kinuha ang mga iyon. Nagugutom na kaya ako. Sa ganitong mga lugar ka na babagay, hindi mo na kailangan pang gumamit ng iba't ibang kubyertos. Umismid lang ako at saka inumpisahang kainin ang hawak kong pagkain. Masarap pala ang street foods ng Paris. We still have 3 days here. Malaya pa kitang may papasyal. Gusto mo bang makita ang Eiffel Tower? Kapag kuwan ay tanong nito. Mabilis akong tumungo habang ngumunguya. Sumenyas itong bilasan ko ang pagkain, at saka naman ito bumili ng inumin ko. Naramdaman ko ang paghawak nito sa palad ko, at tila may bolta-boltaheng kuryente ang damaloy sa bawat ugat ko. Hindi pa rin ako makapaniwalang magkahawak kamay kaming naglalakad ngayon. Sana ganito na lang palagi. Sana hindi na lang kami umuwi ng Pinas, dahil pakiramdam ko, mas napapansin ako ngayon dito ni Sian, dahil hindi nito nakikita ang girlfriend nito. Hindi nga niya nakikita, pero nasa puso niya naman Isabel, bulong ko. Did you say something? Wala. Mabilis kong tugon, kapwa kami tahimik na naglalakad, habang magkahawak kamay. Napaawang ang mga labi ko nang mula sa malayo, ay natano ko na ang kagandahan ng Eiffel Tower, na kung dati ay sa mga libro at magazines ko lang nakikita. Ngayon ay tanaw na tanaw ko na ang napakatayog at napakagandang tower ng Paris. Wow! Namamangha kong saad, habang nakatingala doon. I have a lot of memories here, ani Sian, habang nakangiting nakatingala sa Eiffel Tower. When I was a child, my mother would always make me happy,
sa pamamagitan ng palagi niyang pagdadala sa akin dito when I am sad. Dito pala kayo nakatira dati. Baling ko dito. Sa totoo lang dito kami ipinanganak ni Dana sa Paris. My mom was a French, anito at saka bamaling din ng tingin sa akin. Nagtungo kami ng Pilipinas, dahil sa kagustuhan ni Daddy at matagal bago kami nakabalik dito, maybe I was in secondary high school. Siguro kapag may mga okasyon katulad ng Pasko at Bagong Taon, dito kami nagke-celebrate, anito at muling tumangala sa Eiffel Tower. Humakbang ako sa isang bakanteng pwedeng maupuan, kasi kanina pa kami nakatayo. Sumunod naman ito kaagad at umupo sa tabi ko. I also had a bad memories here, kapag kwan ay malungkot nitong wika. Bakit? Biglang baling ko dito. This is also the place where my heart broken for the first time of being in love with a beautiful girl. Natigilan ako, parang gusto kong makinig sa mga kwento nito. Sasamantalahin ko ang pagkakataon na willing itong mag-open up tungkol sa past relationship nito. Bihira lang itong maging good mood. Para kahit paano rin ay may kaunti akong nalalaman tungkol sa lalaking pinakasalan ko, kahit alam kong hindi ako nito mahal. Kaya noong napagdesisyonan ni Daddy na magtungo ng Pinas, I did not hesitate. I continued my secondary high school in Philippines, until I graduated in college. And then I met Rebecca, anito at ilang sandali lang ay napansin kong bigla itong natahimik. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Si Rebecca ang girlfriend nito, at ang babaeng tunay na mahal siyan. Hinintay ko kung ano pa ang kasunod nitong ikukwento tungkol sa Rebecca na iyon, ngunit hindi na ito muling nagkwento pa. Palihim ko namang ipinagpasalamat ang bagay na iyon, dahil alam kong masasaktan na naman ako, kapag nagkwento pa ito tungkol sa babaeng mahal nito. Ilang oras din kaming nagpagala-gala ni Sian sa lugar na iyon. Ilang beses rin naming binalik-balikan ang mga street foods doon, hanggang sa napapayag ko na rin itong kumain ng mga iyon. Masarap pala. Anito pagkatapos nitong kainin ang French crepe. Sabi ko naman sa'yo minsan rin subukan mong kumain ng mga ganitong pagkain, oo masasarap ang mga pagkaing nasa restaurant mo, pero kakaiba pa rin ang mga street foods, pagyayabang ko. Dalangin ko sana na bumagal pa ang pagtakbo ng oras, upang makasama ko lang si Sian ng matagal. Gusto kong i-cherish ang moment habang kasama si Sian.